What's up mga kaasang, welcome back to my channel. At for today's video, nandito tayo sa farm para mag-check kung ano nga ba ang nangyari na dito sa ating mga isda dito. So yun guys, bilisan na natin, let's go! At ayun mga kaasang, medyo nagmamadali tayo at may lakad tayo ngayon, kaya sumimple lang ako at sumaglit lang ako dito sa atin sa farm sa Binyan para masilip na rin kung ano yung kalagayan nila, no? At yun, no, sa mga nagtatanong bakit bihira ako pumunta ngayon dito o bakit hindi ako masyadong tutok sa pagbibreed natin dito sa farm. Hinihintay ko kasi yung summer, no? Kasi ngayon ang panahon ay talagang malamig. So mahirapan tayo makapagpaanak, mahirapan tayo makapag-breed ng mga isda dahil malamig ang tubig, malamig ang klima. At hindi natin mapipilit yan na mag-breed at manganak. Lalo-lalo na yung mga guppies kasi mga warm yan na panahon na sumisipag sila mag-breed kagaya ng summer. So hinihintay natin yung summer at ngayon ay malamig. Kaya hindi muna ako masyado nagpo-focus. Pero ang dami pa rin naman natin isda. At marami tayong breeders. So hayaan ko muna sila dyan hanggang sa gumanda yung panahon. So ang gagawin natin ngayon ay isisilip lang at tingin ko okay na yung mga tubig natin, no? Kasi sinabihan ko si Papa na lagyan ng mga tubig para luminaw. At ayun, wala na masyado nalalaglag na na mga dahon, mga bulaklak ng mangga, kaya hindi na masyadong madumi yung mga tubig natin. So sisilipin ko lang yung mga gusto kong silipin, no? Hindi na natin lalatin yan. At una na dito itong ating trio na albino full platinum. Naglagay ako ng trio dito na albino full platinum. Ito na lang yung natitira kong trio doon sa mga batch natin dahil yun, naibenta ko yung iba tapos namatay yung iba. So may natirang trio, nilagay ko dito. At yun, nakita ko nga na may mga fray na sila ulit. So maganda senyales yan. Patuloy pa rin ang pagdami ng ating albino full platinum, na kung saan trio na nga lang ito na natira tapos nag-anak yan doon. Yan, nasilip ko na kanina, pakita ko sa inyo mamaya. Nag-anak yan doon, tapos malalaki na yung mga anak din nila doon. So mga jubi na rin at pwede na rin breed. So nakakatuwa lang na tuloy-tuloy pa rin ang pagdami ng ating mga albino full platinum. Ayan, tingin ko mga 2 days, 3 days pa lang tong fry na to. So pwede nating ilipat sila o pwede naman silang manatili lang dyan. Pero sa tingin ko mas maganda ilipat. So hanapan ko sila na malilipatan mamaya. At di ko na papakita yun, no? Dito sa tabi naglagay ako dito ng ano ba to? Hindi ko na maalala. RDSS. Yan, naglagay ako ng RDSS dito kasi talaga ito yung pinaparami ko. So meron ako dito, ang nakikita ko ngayon 3 male, 2 female. Yung isang female malaki. At yun, may nakita na rin ako mga fry. Ito mga fry na to siguro mga 2 days old lang din to, o baka kanina lang dahil medyo maliit yung fry. At ayun, yung setup natin na to, ito yung nilagyan ko ng lupa, tapos may halaman, tapos walang aeration. Ayan, may mga fry na. So nakakatawa rin na kahit hindi natin masyadong binabantayan, nagkakaroon tayo ng mga fry at nagbe-breed sila ng kusa. Ayan, yung mga itim-itim na yan. Tapos yung ating balloon molly, ito ang bilis lumaki talaga, yung mga balloon molly natin. Nilagay natin to dito ng fry size. Ngayon wala pa ang bala kunin yan dyan. So palalaking ko pa yan. Pero tingin ko yung iba nag parang jubi na yung iba. O breeders na mga young adults. Kaya yan lang natin dyan. Ito talagang butas na. Sinubukan pa ni papalagyan yan. Wala na rin daw talaga nangyayari. At naubos yung tubig. Dito naman naglagay ako ng RDSS pa rin to. Yung nilagay ko dito, yung mga malalaking RDSS. Ayan, medyo dark yung tubig. At marami ako RDSS dito. Ngayon ang titignan ko na lang ay kung meron ng fry. Meron na kayang fry. Medyo malaki kasi tong pond na to, so hindi natin alam kung may fry na sila dyan. Hindi makita tayo kahit isang peraso. Ibig sabihin meron na nagda-drop. Pero sa tingin ko ngayon wala pa ako nakikita. Madami rin ako nilagay dito ng mga mga jubi to dati na RDSS. Ngayon medyo naglaki na sila, parang big mama ng ayos. Ayun, laki laki talaga guys. So titignan ko kung mapaparami natin dito yan. Marami ako actually niyan RDSS, pero nilagay ko yung isa dito kasi maganda klase to. Ito yung mga half moon ko na RDSS. So yan talaga yung gusto kong maparami. Tsaka itong ating
koi pea dirt. Ngayon itong koi pea dirt natin nilagay ko dito fry. Ngayon ang lalaki na. Hindi pa ako nag-expect ng fry niyan. Pero yun nga, malalaki na yung size nila. Ayan, kahit sa malayo kita na. Hindi ko pa yan hindi ko pa yan napilian. Ayan, may mga koi pea dirt, may mga pea dirt lang. At yun, tingin ko gagawin kong breeders to lahat, no. Tapos yung sa bahay, yun na lang yung mga ibebenta natin. Ayan, o. Ito pea dirt. Lalaki na rin ang mga ear. Ito koi pea dirt. Ayan, may mga koi pea dirt. Ayan, mga females. Ayan, may mga koi pea dirt din. Iba pea dirt lang. So hintayin ko muna siguro may mag-drop dyan bago ko babawasan yan. So ang setup natin dito ayan, walang aeration. Ngayon lang, tapos water change lang. Yun. Dito meron tayong mga tuxedo ko. Ito yung ang ganda ng tuxedo ko dito kasi ano yan, lalaki na nila, oh. Ayan, oh. Mga na to, mga breeder size. Kumuha na rin ako dyan nung nakaraan eh. Ayan, dami pa rin yung mga chops natin. Tapos yung crayfish natin dito, lalaki na rin. Hindi natin makita kasi maaga pa. Dami na rin chops gapis dyan. Kaya ko lang dumami yung mga chops. Kukunin natin yan pag magbukas na tayo ng shop ulit. Dito naglagay pala ako dito nung nakaraan. Yan, may mga krillings kasi ito. Tapos nilagyan namin ni Papa ng ng swordtail. Yan, dami na ng swordtail, oh. Nakakatuwa. Yan, yung mga swordtail dyan. Pero wala na yung mga krillings. Naubos na doon yung mga krillings. Silip na lang tayo konti dito. Ano pa ba yung mga dapat natin silipin? So yung kanina na pinapakita ko, yung platinum, ito yung sinasabi ko sa inyo, fry lang to. Ito yung unang fry na kala ko nga maubos na yung aking platinum, albino platinum. Yan, ang lalaki na nila, joby size na, nag-breed na nga. Diba? Tapos may sumunod pa dyan na fry. Ito, ang lalaki na rin. Mabilis talaga lumaki guys pag mga ganitong setup. Ang laki ng lalagyan, kaya mas mabilis talaga sila lumaki. May mga konting down tayong tatanggalin. Ito, meron pa ditong tuxedo ko eh. Dami ko rin tuxedo ko eh. Tsaka HB red. Yung mga madali paramihin kasi. HB red. Yung mga HB blue natin dito, napakarami pa din, no? Grabe. Ang dami ko nang kinuha dyan nung nakaraan, no? Tapos, ito naman, HB blue pa rin nga pala to. Yung ating mga, mga Dumbo ear, meron pa ang purple, dito. Purple dragon. Yan, mga pinapalaki natin yan. Gagawin ko na siguro mga breeders yan. Dumbo ear mosaic. Yan, dami pa dyan. Yan, nilagyan ko lahat, no? So yung mga winato change natin dati yan, malilinaw na. Ito, meron pa tayo dito ng Dumbo ear. Naglagay din ako ng Dumbo ear dyan para paramihin. Tapos ito yung isang isang community pa natin ng albino full platinum white. Tapos dito wala tong laman, so ito lalagyan ko rin to ng laman mamaya. Isipin ko muna kung ano ilalagay ko dyan. Dati may nilagay ako dyan kaso nawala eh. Parang HB red yata yun. So yun mga kasang, no? Yun lang yung update natin dito at babalik tayo ulit dito. Siguro next time kukuha na ako ng mga isda. Pero sa ngayon yan muna. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Fish out!